automatic meron na agad SSS PhilHealth Pag-ibig ang lahat ng kobradores at lahat ng kabo. Gusto na naman palabasin na kaya niya gustong magkaroon ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, yung mga kobrador at mga kabo. Parang gusto niyang palabasin na siya ay mahirap. Ito ay para sa mga mahihirap na nangungulekta ng taya para sa STL operators. Dapat bago ka humiling, Senator Raffy Tulfo, na yung mga kobrador at kabo ay mabigyan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig o gawing silang miyembro, no? Isali sila ng STL operators sa listahan ng mga lumalabas na empleyado para mabigyan ng or mabayaran ang SSS contributions o contributions sa PhilHealth and Pag-ibig. Alamin mo muna ano ba yung nature ng trabaho ng kabo at saka ng kobrador. Diba? Oh. Yes, sir. Ganun lang kasimple, wag na natin gawing komplikado. Yes, sir, we will comply. So, when is this going to happen? We will try to do it as soon as possible, sir. Kailan as soon as possible? Noon niya pa pala ito iniutos sa PCSO. Nandoon at that time ang Assistant General Manager na si Atty. Patiag. Sinabi niya at pinipilit niya na dapat yung mga kabo at mga kobradores ay magkaroon na rin ng mga benepisyo tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pero ang sabi ni Atty. Patiag, hindi nga daw sila employee ng mga STL operators. Pero sinabi ni Senator Raffy Tulfo na dapat daw ay ayusin ang IRR patungkol dito. Pero ang problema, kung wala sa batas ang patungkol sa pagbibigay ng mga benepisyo para sa mga kobradores at sa kabo patungkol sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, hindi ito mariresolba ng IRR lamang. So dapat gumawa ng batas. Hindi pwedeng iutos lamang ng ganyan. So kung gusto niyo po ng ganyan, Senator Raffy Tulfo, gumawa na po kayo ng batas para madaling mapa-implement pabor sa mga kabo at kobradores. Give us a date. We'll confirm with management, sir, because we are still in the process of revising our IRR, the rules and regulations of the STL. So we will raise this with management to include the suggestion that you offered, sir. Si Raffy Tulfo, hayaan mo kasi munang aralin. Baka kasi sinasuggest mo mali. Diba? Malamang hindi talaga papatol ang STL operator na bayaran ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth ng mga kobrador at kabo kasi hindi nila yan empleyado. Hindi nila kontrolado yung time niyan. Diba? Wala silang power to dismiss yung mga taong yan. Empleyado nila, yes, pwede. Talagang kailangan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig yan. Pero kobrador at kabo, malabo yan, Senator Raffy Tulfo. Gawa ka muna ng batas. I-recognize mo muna yung kabo at saka kobrador. So siguro pagka ganyan ang gusto niya mangyari, siguro dapat hindi na nangungumisyon, walang komisyon. Ang kobrador sa kabo, hindi dapat sila mabuhay sa komisyon. Dapat mabuhay sila sa sweldo na ibibigay ng STL operator. Kasi dito, nabubuhay sila sa komisyon. Saka doon sa ibinibigay na bonus or komisyon nung nanalo. Wala nga sila employer-employee relationship. So dapat hindi mo ipilit. Sana din si Atty. Contacto, dapat maisip niya rin. Teka lang, ano nga ba yung kabo at saka kobrador? Di ba self-employed sila? So bakit babayaran yung SSS, PhilHealth at Pag-ibig ng STL operator? So when nga, kasi nung last time nag-usap tayo, sabi nyo, ASAP. And this was months ago last Well, year. we will give an update by next week, sir. So by next week, you will give us an update. Yes, sir. Kung kailan may sa katuparan nito na magkakaroon ng benepisyo ang mga kabo at kobradores. Yes, sir. Ninyo. Pero I doubt it, or baka hindi na, kasi may balita ako na gawin nyo ng electronic, Lotto, and then STL, wala ng kabo. We are not familiar with the news. That's why nag-file ako ng resolution, ng bill, na hinaharangan ko yung pagiging electronic na ang Lotto at STL. Hindi ako papayag dahil marami mawalan trabaho. Libo-libo mawalan trabaho. Wala kayong pakialam kasi ang pakialam nyo, magkano magkikitain dyan sa electronic, magkano kikitain dyan sa apps na babayaran ng 14%. Bakit ka ba nang gagalaite kung yumayaman dahil nag-isip siya kung paano ulit yumaman ng legal? Magagalit ka. Tama naman yung ginawa niyang app. Di naman illegal. At mapapakinabangan ng PCSO.
Bakit ayaw mo? Eh, baka sa app niya, napatunayan sa feasibility study, actually, magte-test run pa nga sila. Diba? Titingnan kung mas malaki ang kikita ng PCSO. Pag hindi, eh di wala. Walang kita, walang komisyon. Sa gross receipt, 14% ang kikitain ng apps application na gagamitin ninyo. Probably no, baka isa sa inyo dyan may-ari niyan eh. I don't know. Wala kayong, alam nyo, kayo dyan sa PCSO, ang nagpapasahod sa inyo, mga pobre, why? Ang tumataya sa loto, mga mahihirap. Sige nga po, Senator Raffy Tulfo, bigyan mo nga kami ng statistics. Kung walang tumatayang mayayaman sa loto, na puro mahihirap, gaano ba kahihirap yung mga sinasabi mo tumataya sa loto? Give us statistics. Hindi lang puro salita. Give us facts. Hirap kasi ang dali magturo. Puro mahihirap, puro pobre tumataya. Paano tataya yung pobre kung walang pera? Diba? So, ang tumataya dyan normally may extra pera. Or, ibig sabihin natin, kahit papano, hindi naman ganun lahat mahihirap. Marami rin ang gustong tumaya na hindi mahihirap. Gusto lang talagang maaaring yumaman sila through loto. Wala namang mga taga-Forbes Park na tumataya sa loto. Gets nyo? Lahat yan, mga mahihirap. Lahat ng tumataya sa STL, mahirap. Tumataya sa loto, mahirap. Nangangarap na kahit papaano makachambak, manalo ng 1,000 o kung magkano man, may pandagdag sa kanilang mga pangailangan. Kaya kayo, ang gaganda ng mga damit nyo, ang nagpapasahod sa inyo, mga mahirap. Uy, mali ka dyan, Senator Raffy Tulfo. May kakilala ako, may resort sa Quezon. May itire pa sa Taguig. Mag-ama sila. Ang ganda ng resort. No, sa Quezon, Chaong Quezon. Ang pangalan, Melvin. Pero, tumataya sa loto. Tumataya sa STL. So, mali ka dyan. Na lahat mahihirap ang tumataya. No, no, no. Doon pa lang sa sinabi mong lahat mahihirap, mali ka na eh. Eh di sa susunod mong premise, mali na rin. And yet, itong mga mahirap, tatanggalan nyo ng hanap buhay. Itong mga kabo, ipipace out ninyo. Itong mga lotto outlet, ipipace out ninyo. Tanong nga natin doon sa mga kababayan nating medyo kapos no? Kapos sa yaman. Pero tumataya sa loto. Anong gusto nyo? Yung pamasahe nyo, gamitin pa, no? Yung pera nyo, gamitin pang pamasahe para pumunta sa outlet? O yung 20 pesos na supposed to be pamasahe nyo, ipantayaan nyo na sa loto? Dahil medyo kapos kayo sa pera. So, ano ba mas mabuti? Mas mabuti ba yung iniisip ni Senator Raffy Tulfo? Na dapat sa outlet lang at walang e-loto o walang e-STL? Diba? Dahil mahihirap ang tumataya. So, yung mga tao na nandoon sa liblib na lugar, diba? At walang transportasyon na maaari magamit. Oh, paano yun? Gusto nilang tumaya sa loto. So, pipigilan mo, Senator Raffy Tulfo, dahil gusto mo dapat lahat sila pumipila sa outlet? O sige, dun sa mga sinasabi niya mahihirap na tumataya sa loto, tama ba ang suhestyon ni Senator Raffy Tulfo dahil maraming mawawalang trabaho tulad ng kabo at kubrador, eh dapat wala ng e-loto. So, i-deprive na natin yung ibang mga kababayan natin na tumaya or na nandoon sa malalayong lugar. Diba? Na hindi makapunta sa outlet, wag na nating hayaang tumaya. Wag na natin silang bigyan ng chance na tumaya. Dapat lahat pupunta sa outlet. Tama ba yun? Makamahirap ba yun? Basta dito ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa maaaring kaginhawahan ng tataya sa loto. Hindi po natin pinag-uusapan ang addiction sa gambling or addiction sa pagtaya ng loto na kahit na magsanla ng gamit ay tataya sa loto. Ibang usapan po yun, ha? Ilan bang lotto outlet? Ma'am, We don't have the data right now, sir. alam niyo ba pag nag-electronic na yung lotto, yung tayaan, papipace out na yan, yung mga lotto outlet. And we're talking about hundreds or even thousands, I think. At ilan ang mga empleyado niyan? Okay, let's proceed. Doon sa e-lotto. Sino ba kasi may pakanan itong e-lotto na to? Sige nga. Bakit gawin yung electronic itong lotto? Mr. Senator, regarding the
eLotto, first we would like to clarify, and we've already stressed this before Congress when we were called also. Wag iba yung sa Congress, iba yung sa No, Senate. sir. But I'm just reiterating. What we have is only a test run. We are not. Pagkakaintindi ko, yes, test run. And then later on, sabihin, ay, successful, ay, tanggap na ng mga tao, then itutuloy-tuloy nyo na yon. At magiging permanente na yon. Kasi nga, meron kayong kakontrata, itong kumpanya Pacific something, na kikita ng 14% gross receipt na mga taya. That's so big. Uy, Senator Raffy Tulfo, ikaw kaya gumawa at mag-imbento ng app para kumita. Utak ginagamit doon. Iniimbento yun. Pinag-aaralan yun. Kaya yun ang binebenta. Yung intellectual property rights doon. Hindi lang porkit may app, para ang daling gumawa ng app Ang hirap kaya. Mga intellectual na tao lang ang maaaring gumawa niyan. Yung nag-iisip. Hindi basta-basta binibili. Kung bibilin man yan, mahal pa rin. Parang invention na for years ay hindi mo dapat na makopya. 'Di ba? May copyright dito. Yung iba nga pagkagamit patent. Kaya hindi ito basta-basta binibili. Naman, Senator Raffy Tulfo naman, pag-up yan, pinag-iisipan yan, ginagawa yan. Para magtugma. 'Di ba? Kaya nga siguro malaki ang ibibigay, 14%. Kasi malaki naman ang ipapasok na kita. Di kung maliit yung kita, di 14% lang na maliit na kita ang ibibigay doon sa gumawa ng app. Pag malaki, 14% ay ibibigay sa kanya instead na bayaran sa kanya or bilin sa kanya yon. Kasi maaari yung inventor niyang app na yan, ayaw namang ibenta. Pero yung app na yan ay maaaring mabibigyan ng benepisyo at mas malaki pa ang kikitain ng PCSO kapag may ganyang app. Kasi ngayon, ang uso na ngayon talaga, online na. Diba? So that it can reach more, diba? More bettors na maaaring ikalaki pa ng income ng PCSO. Malamang na pag-aralan na nila to. So, huwag mong isipin na kapag 14% ibibigay sa app, commission lang yun eh. Ang hirap kayong gumawa ng app. Dati nga, 22% siguro. Tinablang kayo ng hiya. Siguro na inabot kayo ng kahiyan dahil ang garapalan, 22% i-charge nyo sa bawat taya na mapupunta doon sa application. Now we could have just buy out that application na yan. 22, pero anyway, naging 14% na lang. Pero malaki pa rin yun. Sa bawat taya, aralin nyo muna bakit bumaba from 22% to 14%. Mag-a-assume na kayo na dahil tinablan sila ng hiya, kaya bumaba. Teka lang, aralin nyo muna, bakit nga ba bumaba? Bakit may agad bintang? Tapos wala namang pruweba, bintang agad ng katiwalian. Ang nagtataka kasi ako dito, parang government to government, lahat na lang diyan sa resource person mo, kahit taga-gobyerno, lahat sira. Lahat may katiwalian. Parang walang matino, maliban sa COMELEC. Yun lang. Parang ano pa ba ang medyo maayos nang hindi niya tiniligsa? Para lahat halos lahat ng mga naging resource person dito, mga taga-gobyerno, lahat tiwali. Diba? Parang lahat gusto niya sabihin ang INUTIL. So parang walang matino, kundi siya. Diba? Pero hindi ko sinasabi na yung plano na yan ng PCSO ay tama. Baka nga totoo na kaya hindi pumupunta ang mga high-ranking officials ng PCSO ay dahil alam nila na sila ay magigisa sa Senado. sa bawat taya, 14% mapupunta doon sa apps. Kita nyo kabalastugan ninyo? Sir, we are not familiar with the percentages. However, 14%. I'm sure of sir. that. However, sir, it is not true that it is a yes right away. Under the guidelines that we have, there are tests that they have to pass before this can be, adopted by the agency. Now, the reason, sir, why we are considering eLotto is because of the proliferation of illegal lotto betting sites. I actually accessed one about 2 weeks ago. So these are electronic platforms, mobile applications rather, that claim to be accepting bets for lotto.
the payment that they make is through GCash. I mean, merong mga Illegal, sir. illegal betting station sa loto? No, sir. What I am saying, sir, are illegal betting sites that are not affiliated with PCSO who get bets for Lotto. O, ayan, Senator Raffy Tulfo, nang gagaliiti ka doon sa binabalak nilang iloto. Eh, yung pala ay gagawin dahil ang laki na nalulugi sa PCSO. Tapos hindi mo to alam. Tapos nang gagaliiti ka kagad, hindi ba dapat sana kung nag-hearing ka dyan, inalam mo kung bakit, di ba? Huwag kang magre-rely doon sa sabi-sabi lang. Alamin mo muna talaga yung records. Senador ka naman. Malamang bigyan ka naman agad ng records niyan. I-research niyo muna. Eh dito pa lang kasi sa hearing. Dahil nga parang wala kang alam sa records, sa data. Tapos ikaw pa yung galit. Wala ka palang alam dyan. They get, And because of that, kaya kayo mag-open sir, iloto sir, the agency, application? Your Honor, the agency is losing, I think, about 4 billion from these illegal betting sites. Okay, give me a list of that. Give me a record of that. We will be giving you, sir, the list of the illegal betting sites as well as the illegal mobile applications that No, you ang could alam be ko getting na bets. ang ginigirilya o nagkakaroon ng illegal patayan, STL, No, pero sir. sa loto, no. There are also Ay nako, si Senator Raffy Tulfo, nakipagtalo doon sa mas may alam mula sa PCSO. Taga PCSO yan. May papel yan. May numero yan. May records yan. Eh kayo ba? So bago kayo makipagtalo, dapat may hawak din kayong papel para mapatunayan na sila yung nagsisinungaling. Eh ang problema, mas matapang si Atty. Contacto kasi alam niya yung sinasabi niya. May papel siyang hawak. She knows the records. Eh kayo, ayan, after nyong makita or madinig na kaya niyang ipaglaban yung kanyang sinasabi, bigla nyong ikakat yung gusto niya sabihin. Bakit ba kailangan nyong ikat or mag-interfere sa mga sinasabi niya? Eh gusto namin na kami nakikinig at nanonood sa hearing, gusto namin malaman yung katotohanan. Eh dahil tama yung kanya sinasabi, may records eh. Diba? Kumbaga kaya niyang ipagtanggol yung kanyang mga sinasabi, pero dahil mukhang taliwas dun sa gusto niyo mangyari, pinipigil niyo magsalita. Kinakat niyo. Nangingibabaw yung boses niyo. Di namin siya nadidinig. Eh di ba hearing ito? So pag hearing, dapat sana gamitin natin ang tenga natin. Uulitin ko, tenga natin ang gamitin. Kami nga nalulungkot kasi di namin nadidinig yung gusto niya sabihin. Eh, meron naman siyang punto. Alamin natin kasi yung katotohanan. Kasi pagka alam natin yung katotohanan, eh di ba mas makakagawa kayo ng tamang batas? Eh dahil ayaw niyong pakinggan. Yung records, ayaw niyong alamin. Yung sinasabi niya, makakagawa ba kayo ng records dyan? Ang nangyayari kasi dito parang puro pagalit, siraan, paninira. Hindi ka makakagawa ng matinong batas niyan. Baka pag nagkaroon na naman ng interpellation, hindi na naman kayo makasagot. Katulad na nangyayari kay Senator Pia Cayetano. Diba dapat alamin talaga para alam niyo yung tamang batas na gagawin niyo. Kung gagawa talaga kayo ng batas patungkol dito. Kasi nakita ko kanina parang inuutos-utusan niyo lang para doon sa mga kabo at kobrador. so illegal. We will be giving you, sir, a list of all the websites, illegal Okay. websites, as well as the illegal mobile applications. Sa katandaan nyo, resource person nyo yan. So pag resource person, di ba, kailangan nyong humugot sa kanila ng facts. Hindi kami ang hugot sa iyo, Senator Raffy Tulfo, ng facts mo. Otherwise, ikaw na dapat yung resource person kasi ikaw na yung nagbibigay ng opinion mo at suggestion mo at mga kwento mo. O di dapat wala ng resource person kasi meron ka ng alam. Hindi ba? Eh, nagtawag ka pa ng resource person eh. Ano bang purpose mo ng pagtawag ng resource person? Para pagalitan lang sila? Sabihin mayabang sila? Sabihin na para sila mga anak ng Diyos? Yun lang ba yung purpose? Eh parang hindi naman yata yun yung purpose para magkaroon ng hearing in aid of legislation. Alam mo, Attorney Contacto, alam naman ng lahat, okay, kahit na bata, matanda, na merong lotto betting stations. Yung sinasabi nyo, yan ay testing pa lamang. Eventually, magiging regular na yan, magiging permanente na yan. Huwag nyo naman kami bulahin, huwag nyo naman kami lukuhin. Sir,
Oh, di ba ang pinag-uusapan ngayon yung tungkol sa mga illegal na mobile app o yung mga illegal na lotto betting? Oh, bakit biglang kinat ni Senator Raffy Tulfo tapos biglang papasok na wag mo kaming lokohin? Saan ba tayo nagkakalukuhan? Hindi ko makita. Kasi as far as I can remember, sumasagot si Attorney Contacto tungkol sa facts, tungkol sa mga illegal betting sites. Eh, since hindi masagot ni Senator Raffy Tulfo, hindi niya maibangga doon sa alam niya. Dahil wala siyang numero, wala siyang ebidensya, kundi kwento lang. Nag-iba na siya na issue. Tapos biglang bibintang na niloloko siya? Saan ba nagkakalokohan? Hindi ko na mag-gets, hindi ko na makuha. Saan ba? Ano to, bintangan na lang? Pulahin, huwag niyo naman kaming lokohin. Sir, just because that No, fact hindi lang ba? You're young and you cannot fool me. Kayo din sa PCSO. Eh, yung boss nyo nga dati, may involved sa katiwalaan sa LRT. Tapos lulukohin nyo kami. Dahil hindi makaporma si Senator Raffy Tulfo kay Attorney Contacto na lumalabas na talagang alam niya yung kanya mga sinasabi, yung kanya mga sagot, aba, eh biglang napunta na dun sa alleged na katiwalian ng bossing ng PCSO. Bakit doon napunta? Di ba ang issue lang naman natin, eh tungkol sa iloto. Dahil ba hindi siya makasabay sa pag-argue, biglang mag-a-ad hominem ng ibang tao? Ano naman ang kinalaman kung may katiwalian? No? Yung bossing ng PCSO, tandaan natin, alleged pa lang yan, katiwalian. Hindi pa yan convicted. At alam natin, hanggat hindi nako-convict, considered innocent pa rin yan. Sino ba ang na-convict dito? Sino ba ang napatunayang guilty dito? Sino ba yung makukonsider na kriminal na rito dahil convicted? Si bossing ba? So bakit kailangan banggitin? Parang wala naman sa issue. Diba? Diyan ba talaga laging patungo kapag medyo nako-corner sa issue si Senator Raffy Tulfo? Gagawi ba sa tao na medyo balak niyang ipahiya, sirain, or ko alam, bakit napasok dito yung sinasabing katiwalian ni bossing sa ibang ahensya? Dapat siguro kung pinag-uusapan natin dito PCSO, edi i-prove niya yung kalukuhan nung boss na yon sa PCSO. Dapat may pruweba, hindi pwedeng bintang lang. 'Di ba? Pag bintang lang kasi ay madali magbintang. Alam mo ba yung boss mo, di ba? Nasangkot sa katiwalaan yan before, but anyway, you don't have to answer that because that's besides the point. Yun naman pala. Besides the point. Eh, bakit kailangan i-bring up nyo? Para sabihin na yung boss nyo may nakasangkotang katiwalian. Ano to? Dahil ba cornered na sa argumento si Senator Raffy Tulfo at sa ibang issue na siya iikot para saving face? Wag naman po sanang ganun kasi tayo dito, hearing lang para malaman natin yung katotohanan, hindi para alamin natin yung paninira sa ibang tao. Oh. Sangkot sa katiwalaan yung boss mo. Tapos ngayon, magmamayabang kayo sa akin. We are not being arrogant, Your Honor. What I am just saying is Ano ba yung pinagyabang? Di ba sinasagot ka ng maayos? Sinasagot ka ng diretso? Sinasagot ka na with records? Kapag ba tama yung sagot at hindi natatakot na sumagot sa iyo ng diretso, mayabang na ba yung dating nun? Aba, mahirap pa na maging resource person sa harapan ni Senator Raffy Tulfo. Kapag tama ka, straightforward ka, tama yung sagot mo, ayon sa facts, ayon sa batas, mayabang ka na. Eh, paano kung sumagot ka ng mali? Sumagot ka ng walang dokumento. Sumagot ka ng walang ebidensya. Pero matapang ka pa. Ikaw pa yung malakas ang loob at naninigaw. Anong tawag dun? Mayabang din ba? that we need to take steps to counter these illegal betting sites. From Then, the- kung may mga illegal betting sites, then call the police, the NBI. and we did, yes, sir. Then
Call the police? Oh, dahil sinasabayan mo si Attorney Contacto, di mo nadinig na sinabi niyang they already did. Nagsumbong na sila. Kasi mas mataas na yung boses mo, Senator Raffy Tulfo. Oh, dahil sa ginawang ganun, that alam nilang may mga illegal betting sites, anong pwede nilang gawin? Anong suggestion mo? Para lang hindi matanggalan ng kabo, ng trabaho, at saka ng kobrador? Ayaw mo nang maging iloto? In the first place, naghahanap nga ako kung meron ba talagang kobrador saka kabo sa loto. So, ano ba yung pinanggagalaiti dito ni Senator Raffy Tulfo? Nandito na tayo sa anong age na tayo? Anong computer age na tayo? Digital age na tayo? Ano pa bang gustong gawin? Manual? May online banking na. Halos lahat online. Tapos pananatilihin natin yung mga ganitong klaseng sitwasyon na maging manual lang dahil lang ayaw mo may mga masagasaang kobrador at kabo? Sir, wala pang games po yun. Kaya nga. Opo. And then of course, pagdating sa bidding, madali man marig yung bidding. Titingnan kung mas malaki ang kikita ng PCSO. Pag hindi, di wala. Walang kita, walang komisyon. Saka sinabi naman dyan, kapag okay na, mamimili sila ng app through bidding. Pero ano sabi mo? Iririg? Ano ba to? Lahat na lang ba ng bidding sa Pilipinas? Rig? Yun yung gusto mong ipamukha sa lahat ng tao na wag nating paniwalaan yung mga nangyayaring bidding. Kasi rig. Aba, tandaan mo, Senator Tulfo, nandiyan ka sa gobyerno. Ikaw ba na pag nagpa-bidding, halimbawa ng project mo, dapat naming isipin, rig din? Hindi pwede yan kasi nilalahat mo lahat. Nilalahat mo yung sitwasyon na kapag ka-bidding sa government, rig. Kumbaga, may anomalya, may kutsabahan. Mali, di ba? And then, hanggang sa tuloy-tuloy na, maging operational na yung iloto. Kaya nga harangin namin yan. Yes, po. Maraming mga senador kausap ko na hindi sang-ayon dyan because maraming mawawalan ng trabaho. Ilan ba yung lotto outlet sa buong Pilipinas? Bawat isang lotto outlet, ilan ba ang mga nagtatrabaho dyan? Lahat ito magiging jobless. Sino ang panalo? Yung may-ari ng application na kumukubra ng 14%. Nagdagdag kayo ng sakit sa ulo. Okay na yung lotto outlet. Yung mga tao natutuwa pag mataas yung pot, pipila sila. Di ba? Ngayon, electronic. 14% malaki pa rin. Pero di mo naisip na mas maaari makapagbigay yan ng mas malaking kita sa PCSO at mas maraming mahihirap at pobre nating kababayan ang makataya dahil online na. Pero teka lang, Senator Raffy Tulfo, hindi naman lahat yata ng tataya gusto through online. Kasi yung ibang hindi techie, malamang mas gugustuhin pa talagang pumunta sa outlet para makakuha ng ticket nila. Kasi yung iba, ang takot niyan, baka through online, kung mawala yung cellphone nila. O kaya ma-hack yung cellphone nila. O ma-hack yung account nila. Paano nila mapoprove na sila yung nanalo? Diba yung iba talaga, mas sigurista. Gusto, may hawak na ticket. Siguro, mas aaprubahan ko pa yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel. Kasi, mas maraming maaaring maging addict sa pagsusugal. Katulad nung nangyari sa Isabong. Nagiging madali kasi ang pagtaya sa loto na in one way or another, kung hindi ito ginawang legal, matatawag pa rin tong sugal. Then, in-announce niya sa last paragraph ng letter niya that they're going to allow online access to Lotto. Oh. Because part daw ng digitalization instruction of the President. Di ba kayo nag-iisip sa PCSO? Is that the meaning of the digitalization program of the government? That is to enhance government processes, how the people
deal with the government. Hindi yung to promote gambling using digital means. Pero kung sasabihin natin na yung tataya sa loto ay hindi naman addicted gambler, kundi nais lamang yan tumaya, siguro mas makakabuti talaga sa kanya yung iloto dahil hindi na siya pupunta sa malayong lugar para tumaya. Ibig sabihin, magkakaroon na siya ng chance manalo. Pero sabi nga natin, iba ang usapan kapag addicted gambler. Dito na natin tapusin kasi meron na namang litanya tungkol sa mga mahihirap at mga pobre nating kababayan. Sabi ko nga, hindi niya nga naisip na kapag may iloto, mas maraming mahihirap at mga pobre ang maririch para makataya ito. Dahil hindi na sila bababa. Let's say, kung sila ay nandoon sa bundok, pero syempre may linya ng cellphone, kakataya na sila using the app. Umalay mo. Dahil hindi na sila namasahe, hindi na sila lumakad, papunta sa bayan, nakataya sila, may chance sila to win. Oh, so yung iniisip ni Senator Raffy Tulfo na huwag payagan ng iloto dahil mas maraming mahihirap o kababayan nating mawawala ng trabaho, matatanggalan ng outlet, madidissolve. Di ba, mas maraming maaapektuhang mahihirap nating kababayan kapag hindi nagkaroon ng iloto kasi gusto nilang tumaya pero no chance kasi malayo yung lugar, malayo yung outlet. Sana ito isipin din ni Senator Raffy Tulfo, hindi yung kung sino lang yung nagreklamo sa kanya. I think ito lang yun kasi may nagreklamo sa kanya kaya pinatawag niya ang mga to. So hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.